Sabi nila, unang biktima ng digmaan ang katotohanan. Anong mangyayari kung ginamit ang apoy para itago ito? Sumiklab ang sunog ngayong linggo sa Judea at Samaria. Inatake ang mga voluntaryong rumesponde habang nilalabanan ang apoy. Lumabas ang nakakagulat na paratang na ang mga lumalaban sa sunog ang nagsimula nito. Ano nga ba ang tunay na nangyari nung gabing yon? At bakit may dalawang magkasalungat na kwento na nag-aagawan ng pansin sa mundo? Welcome back sa Judea, dito sa JNS TV. Hindi ako propeta mga kaibigan, ngunit nung nakaraang linggo ay tinalakay natin ang posibilidad ng terorismong panununog sa Judea at Samaria na ginagawa ng mga taong gustong sunugin ng Israel hanggang sa mawala ito. Ngayong linggo, may panibagong kaso ng sunog na sinimulan ng mga Arabo. Sa susunod na kwento, sinubukan ng mga Arabong sunugin ng Israel at sinisipa ang mga Hudyo. Nung Martes ng gabi, sinunog ng mga Arabo ang mga pastulan ng Sela Harimun Farm sa hilaga ng Taiba sa Binyamin, Judea at Samaria. Aba, ang mga voluntaryong pumunta para kontrole ng apoy ay binato ng mga Arabo. Isang Israeli ang bahagyang nasugatan. Kahit na may pag-atake, nagpatuloy ang mga voluntaryo sa pag-apula ng apoy hanggang sa tuluyang mapatay ito. Gumamit sila ng truck ng bumbero, pamalo at blower at makikita sa kuha ang mga voluntaryong nag-aapula ng apoy. Panurin natin ang clip. Makikita ninyo na dumating ang mga Hudyo para apulahin ang apoy. Matapos maapula ang apoy, lumapit ang mga Arabo sa media at sinabing sinusunog ng mga Hudyo ang sarili nilang lupa. Naglabas ng maling pahayag ang mga source sa Taiba na sinasabing mga residente ang nagpasimula ng sunog. Maging ang Al Jazeera Network ay nag-ulak pa na sinabi umano ng alkalde ng Taiba na sinunog ng tinatawag na mga settler ang isang buong burol na pag-aari ng kanilang baryo kagabi. Gayunpaman, malinaw ang mga katotohanan. Dumating ang mga voluntaryo upang apulahin ang sunog. Inatake sila habang mentatrabaho pero nagpatuloy hanggang naapula ang apoy. Kaya dito, may sunog na sinadya, kasunod ang pagtanggi sa panununog, at pagkatapos ay isang anti-Hudyong mapanirang paratang na nagsasabing ang apoy ay sinimulan ng mga Hudyo. Paano mo nagagawa lahat ng yan? Kasi kung gusto mong sunugin ang Israel at isisi ito sa mga Hudyo, gagawan mo talaga ng paraan. Katulad ng may mga tao na itinatanggi ang Holocaust o itinatanggi na napakasama ng nangyari noong Oktubre, pito dito naman may mga taong itinatanggi na may naganap na panununog. Tulad ng sabi ko nung isang linggo, pusporo at panggatong lang ang kailangan para sa teroristang pag-atake gamit ang apoy. Sana'y maging napakalimitado lang nito ngayong taginit at sana'y mahuli ng ating mga otoridad sa seguridad ang lahat ng may kagagawan ng mga pag-ataking ito. Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng mga kalihim ng panlabas ng Australia, Canada, Pransya, Norway at United Kingdom na magpapataw sila ng parusa sa 6 na entidad at isang tao na itinuturong responsabale sa karahasan umano ng mga settler. Ayon sa kalihim ng panlabas ng United Kingdom, ang tinukoy ay sasailalim sa pag-freeze ng ari-arian, posibleng travel ban at diskwalipikasyon bilang direktor. Kinailangan kong saliksikin ang diskwalifikasyon ng direktor na tumutukoy sa pagbabawal ng pakikilahok sa negosyo at aktibidad ng korporasyon. Mariing tinanggihan ng Israel ang mga bagong parusa, kabilang ang visa ban na inanunsyo ng Pransya ngayong linggo. Laban kay Bezalel Smotrich, ministro ng pananalapi ng Israel, 4 na lider ng mga settler group at 21 mararahas na settler. Kaya yan ang pinagkakaabalahan ngayon ng Europa, ng EU at ng UK. Nagpaparusa sila sa grupo ng mga Israeli base sa hindi kumpirmadong impormasyon mula sa mga radikal na anti-Israel na organisasyon na sila rin ang nagpupundo. At gaya ng sinabi natin dati, ang mga estadistikang ginagamit nila ay kinokolekta ng OSHA, ang ahensya ng UN. Sinasabing ang mga batang Hudyo sa school trip sa Judea o mga Hudyo na tahimik na nagdarasal sa Temple Mount ay tinuturing ng karahasan ng mga settler. Alam mo ba na may sistematikong pag-atake at malawakang pagpatay sa mga hindi Arabeng populasyon sa rehiyon ng Darfur sa Sudan na nangyayari ngayon? Sa nayon sa South Africa, may mga vigilante at grupong kontra-imigrante na tinatarget ang mga dayuhang manggagawa at migrante. Sa Myanmar, Timog Silangang Asya, patuloy ang matinding ethnic cleansing at karahasan,
kung saan militar at armadong grupo ay umaatake base sa lahi at relihiyon. Sa US, isang bagong pag-aaral ang nagpapakita ng hindi pantay na paggamit ng puwersa ng pulisya ng Chicago laban sa mga itim na taga-Chicago. Marami pang ibang nangyayari ngayon sa mundo. Maraming karahasan at diskriminasyon ang nangyayari ngayon sa buong mundo. Nagpatupad ba ng parusa ang mga bansang ito sa Europa laban sa iba pang mga grupong ito? Nagpatupad ba ang mga bansang ito ng travel ban laban sa sinumang nasa ilalim ng autoridad ng Palesti na sangkot sa malawakang pagpatay? Aminin ko, ang EU ay talagang nagpatupad ng parusa sa isang maliit na grupo ng mga lider ng Hamas. Pero ayon sa ulat ng organisasyong Rescuers Without Borders, nung nakaraang taon ay merong 5,050. Isipin mo yon. 5,051 na teroristang pag-atake sa Judea at Samaria na nagresulta sa 24 na patay at mahigit 400 ang sugatan. Hindi pa kasama ang ibang pag-atake sa bansa. May alinman ba sa mga bansang ito na nagpataw ng parusa kahit sa isang Arabong naninirahan sa ilalim ng Palestinian Authority dahil sa mga pag-ataking ito? Narinig niyo ba mga travel ban papuntang Europa para sa mga terorista? Abala ba masyado ang EU sa pagpapatayo ng illegal na bahay ng Arabo sa Area C at paulit-ulit na itinutulak ang pagtatatag ng tinatawag na Estadong Palestinian kaya hindi na nila pinapansin ang mga Hudyo na inaatake? Mga kaibigan, puro pagkukunwari ang nararanasan natin. Kinakaharap natin ang isang realidad kung saan ang isang grupo ng tao, ang mga Hudyo, na nakatira sa isang bahagi ng bansa, Judea at Samaria, ay sinusuri ng husto para husgahan ng buong mundo. Gusto mong kondenahin ang karahasan? Ayos, pero dapat para sa lahat o wag na lang. Pero ang layunin dito ay hindi sugpuin ang karahasan, kundi ang mga Hudyo ang target. Ang tawag dito ay anti-Semitismo. Ngayon, tandaan na bilang bahagi ng anunsyo, nagpatupad din ang Canada ng parusa sa kilusang Regarim. Ang Regavim ay organisasyong nagsasaliksik at nag-a-advocate tungkol sa paggamit ng lupa at soberanya sa Israel. Napag-usapan na natin sila ng maraming beses noon. Sinasabi ng Regavim na agad silang kumikilos upang magsampa ng apela at kontrademanda na humihiling na malinis ang kanilang pangalan at mabayaran sila para sa anumang kawalang katarungan na idinulot. Babantayan natin ang mga kaganapan. Tara, magpatuloy tayo. Gusto ko kung makita ang susunod na headline. Sa totoo lang, sobrang naiinis ako kapag nakakabasa ako ng ganitong headline. Narito na. Isang settler ang bumaril at nakasugat sa isang Palestinong tila may kapansanan sa pag-iisip na may dalang bato sa West Bank. Narito ang ulat. Isang Israeli settler ang bumaril at nakasugat sa lalaking Palestino na umano'y nagbanta sa kanya ng bato ayon sa pulisya. Ayon sa mga Palestino, may kapansanan sa pag-iisip ang lalaki. Sabi ng pulisya, dumating ang Palestinong lalaki sa isang outpost farm malapit sa nayon ng Dumas sa Hilagang West Bank. Paalala, ito ay ayon sa kanila, hindi sa akin. Tinakot niya ang isang lokal na residente na lumapit para tanungin ang kanyang ginagawa at di umano'y sinubukang atakihin ito gamit ang bato. Nang sandaling yon, nakaramdam ng banta ang settler at binaril at na-neutralize ang lalaki, ayon sa pulisya. Ayon sa opisyal na ahensya ng balita ng Palestinian na tinatawag na WAFA, sinabi ng mga mediko ng Red Crescent na ang lalaki na 29 taong gulang ay may kapansanan sa pag-iisip at tinamaan ng bala sa tiyan at binte. Una, tingnan natin ang headline mula sa Times of Israel. Nagsimula ito sa pagsabing isang settler ang bumaril. Ngayon, agad na lumalabas agad na isang Hudyo ang gumaril. Hindi sinabing di umano ay bumaril, kundi bumaril lang. Mapapansin mong ang ginawa ng mga Arabo ay di umano lang, pero ang Hudyo, sigurado siyang bumaril. Balik tayo sa headline. Una, sinabi nilang may pamamaril, at pagkatapos lang nabanggit na ang Hudyo na tinutukoy ay tinatakot pala. Iyon ang naging dahilan kung bakit siya bumaril. Pagkatapos, sabi ng headline, quote, tila isang Palestinong may kapansanan sa pag-iisip. Anong news source ang pinagugutan ng quote ng artikulo? Galing ito sa WAFA, opisyal na news outlet ng PA. Ang PA ay araw-araw nagsisinungaling at nagbabayad sa terorista para pumatay ng mga Hudyo. Ang kanilang ahensya ng balita ay tila isang mapagkakatiwalaang source ng balita sa wari nila. Paano nakakalusot ang TOI sa paggamit sa WAFA bilang source? Sayang at maraming tao ang agad tinatanggap ang headline at artikulong ito bilang totoo. Hindi alam na propaganda ng PA ang WAFA. Balik tayo sa headline. Sinabi rin dito na isang Palestino na may dalang bato.
Ayon sa headline, bumaril ang isang Hudyo sa may kapansan ng Palestino na naglalakad lang sa kalsada at may dalang bato. Baka alaga niya pang bato. Malinaw na sinasabi dito, may dalang bato. Ang nagbasa lang ng headline ay hindi malalaman nagbabanta siyang patayin ang mga Hudyo. Nakakapatay ang mga bato, o mas tama, ang mga Arabeng gumagamit ng bato bilang sandata ay nakakapatay. At saka, mula sa salitang bato, lumipat ang ulat sa munting bato na parang maliit lang ang hawak niya, hindi malaking bato. Isa na namang pagtatangkang maliitin ang ginagawa ng Arabeng ito. Aminin ko, may lumabas na binagong bersyon ng buong kwento na medyo mas maayos. Pero ito ang orihinal na artikulo online na inilabas para makita ng lahat. Lagi akong tinatanong ng mga tao kung bakit mahina ang PR ng Israel at anong mali nating ginagawa. Mahirap ilabas ang katotohanan kapag ang mga media outlet, lalo na Israeli, ay naglalatala ng nakalilitong headline at artikulo. Mga kaibigan, tiyaking mapagkakatiwalaan ang balitang natatanggap ninyo. Kasabay na to, gawin natin ang ating makakaya para mailabas ang katotohanan, lalo na pagdating sa mga Hudyo sa Judea at Samaria, na laging binabantayan ng buong mundo araw-araw. Magpatuloy tayo. Nung nakaraang linggo, ibinalita namin ang malungkot na pagkamatay ng isang Israeli na pinatay ng Arabeng terorista sa gitna ng bansa. Nagpaputok ang terorista sa mga sibilyan sa gasolinahan malapit sa McDonald's sa Kochavia, Israel, na ikinasawi ng isang Israeli at malubhang ikinasugat ng 5 pa. Tulad ng itinuro ng Palestinian Media Watch, ang terorista na kalaunan ay nakilalang isang Israeli Arab mula sa lungsod ng Taiba ay binaril at napatay ng isang opisyal ng Israel. Habang hinahanap ng Israel ang makatakas na kasabwat, naglagay ang hukbong Israeli ng mga mobile at permanenteng checkpoints sa mga highway at pasukan ng kalapit na bayang Arabo na nagdulot ng matinding trapiko. Ipinunto ng Palestinian Media Watch na nang iulat ng opisyal na ahensya ng balita ng Palestinian Authority, ang WAFA, ang kwento, nakatuon lamang ito sa pagdurusa ng mga Palestino na dulot ng mga checkpoint ng hukbong Israeli. Nagreklamo ang PA na pinatigil ng mga sundalo ang sasakyan, sinuri ang ID, at nagdulot ng abala sa kilos ng mga sibilyan sa lugar. Walang nabanggit tungkol sa teroristang pagpatay o sa paghahanap ng Israel sa pangalawang kasabwat na kalaunan ay nahuli rin. Tulad na napansin ng PMW, doble kara ang PA. Hinihikayat nito ang terorismo laban sa mga Israeli habang nagpapanggap na biktima pagkatapos ng atake, binabalewala ang insidente at inuuna ang epekto ng tugon ng seguridad sa kanila lang. Ngayon, hindi na nagpapakita ng lungkot ang PA matapos ang teroristang atake. Sa tingin mo umiyak ang PA pagkatapos ng Oktubre 7? Hindi naman. Pero magrereklamo ang PA sa traffic at sa mga sundalo ng IDF na tinitiyak na wala ng teroristang malayan nakakagala. Susubukan nilang makakuha ng mas maraming media coverage para batikusin ang Israel sa paglalagay ng mga checkpoint pangligtas buhay. Sigurado akong may media outlet na naniwala o alam na peke ang balita, pero iniulat pa rin ang kwento ng pagdadalamhati. Pustahan ako dyan. Tulad ng ginawa ng Al Jazeera na nagpakalat ng peking balita at binigyan ng airtime mga alkalde na sinabing mga Hudyo ang nagsimula ng sunog. Sigurado ako. Ayon sa mga media outlet, gustong guluhin ng Israel ang buhay ng mga Arabo. Ngunit halos hindi binabanggit ang teroristang pag-atake na pumatay at nagbago ng maraming buhay. Mga kababayan, oras na para magising tayo at ang Israel. Ganito ang Palestinian Authority. Hindi sila katuwang sa kapayapaan. Napasok tayo sa gulong ito noong dekada 90, kaya panahon na para makahanap ng paraan para makaahon. Magpatuloy tayo ngayon. Inakusahan ng Amnesty International ang Israel ngayong linggo ng kampanya ng ethnic cleansing na suportado ng Estado sa Judea at Samaria, West Bank, laban sa mga komunidad ng Bedouin at Palestinian na nagpapastol. Sa nakalipas na 3.5 taon, ayon sa kanila, idinisenyo ito para pabilisin ang aneksasyon ng teritoryo. Ang ulat ng Amnesty, na madalas na kritiko ng Israel, ay nagdetalye ng tinatawag nilang karahasan ng mga settler, paninira at iba pa. Detalyado rin sa ulat ang pagdami ng mga komunidad at sakahan sa Judea at Samaria na ayon sa Amnesty ay isang pagsisikap na paalisin ang mga Arabo sa lupa. Lalo na sa Area C, kung saan may ganap na kontrol sa seguridad at pamamahalang sibilyan ng Israel ayon sa Oslo Accords.
Walang bago dito. Madalas na maling inaakusahan ng UN at iba pang grupo ang Israel ng ethnic cleansing. Siyempre, hindi aaminin ng Amnesty na ang mga Arabang tinutukoy nila ay nakatira sa mga illegal na komunidad sa lupang pag-aari ng Estado ng Israel. Madali lang para sa kanila na hindi isama yon. At syempre, binabaliwala nilang libu-libong pag-atake sa mga Hudyo sa Judea at Samaria taon-taon. Mapapansin nung binabanggit nila ang Area C na kontrolado ng Israel. Ngayon, ano ba talagang nangyayari dito? Ang PA sa ilalim ng Fayyad Plan noong 2009 ay sinadyang nagpapadala ng mga Arab at Bedouin para lumipat sa Area C sa pag-asang maagaw nila ang mga lugar na ito. Napag-usapan na natin ito noon. Ang layunin nila ay ang angkinin ng pinakamaraming lupa hanggat maaari sa mga estratehikong lugar. At kapag sakaling makipag-usap ang Israel sa PA, na sana'y hindi mangyari, aangkinin nila ang lupang ninakaw nila bilang kanila. Sinasabi nilang ang mga lugar na ito ay bahagi ng sinaunang lupang Palestino, libu-libong taon na ang nakalipas. Pero tulad ng ipinakita ng Regavim gamit ang mga litrato bilang ebidensya na mahigit 100 taon na ang nakalipas at higit pa, walang mga nayon ng Arabo sa mga lugar na ito. Lahat ito ay palabas lang. Lahat ito ay laro lang. Laging kinakampihan ng Amnesty ang mga kalaban ng Estadong Hudyo. Huwag magpaloko o maniwala sa kanilang kasinungalingan. Isa lang sila sa mga gamit para subukang likhain ang estadong terorista sa lupang minana ng Israel mula sa kanilang mga ninuno. Kung sabihin ng Amnesty International na araw, dapat alam mo na agad na tunay na kalagitnaan ng gabi iyon. Sakto sa tiempo, iniulat ang Jerusalem Post ngayong linggo na ang UN Commission of Inquiry sa tinatawag na Occupied Palestinian Territory ay naglabas ng ulat na inaakusahan ng mga autoridad ng Israel na sangkot sa tinatawag nilang mga pag-atake ng mga settlers sa West Bank na nagdulot ng pinsala o kamatayan sa mga Palestino. Ayon sa ulat ng UN, pinayagan umano ng mga autoridad ng Israel ang pag-atake ng mga settler sa tulong ng suporta sa pera at militar sa gitna ng di umano'y kapaligiran ng kawalang parusa na pinalalala ng mga hukuman at mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Nalaman din na ang grupong terorista na Hamas ay gumawa ng mga krimen sa digmaan laban sa Israeli at Palestino. Ngunit muli, may mga Hudyo na pinupuntirya at pagkatapos ay pinapantay ang mga Hudyo sa Judea sa Hamas sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa parehong ulat na para bang may pagkakapareho sila. Wala akong problema kung gusto mong kondenahin ang karahasan, pero huwag mong puntiryahin ang 500,000 mamamayang Israeli na Hudyo na sumusunod sa batas habang nananahimik tungkol sa iba pang bahagi ng mundo. Ipinapakita nito na tulad ng Amnesty, wala ring moral na paninindigan ng UN. Mayong linggo, iginawad ng National Association of Christian Lawmakers ang Israel-US Leadership Award kay Yossi Dagan, pinuno ng Samaria Regional Council. Tinanggap ni Dagan ang prestihiyosong parangal sa National Policy Conference ng organisasyon noong 2026 ng organisasyon sa Liberty University, Virginia. Tinanggap ni Dagan ang parangal dahil sa pamumuno, pagpapatibay ng ugnayan ng mga bansa at suporta sa biblikal na puso ng lupain. Sa seremonya, sina presidente ng organisasyon at Dagan ay nagbigay ng sertipiko ng pagkilala sa 3 mambabatas ng estado na kumakatawan sa unang mga estado ng US na nagpatibay ng batas na sumusuporta sa paggamit ng terminong Judea at Samaria. Ang mga estadong iyon ay Arkansas, Tennessee at Arizona. Bawal gamitin ang West Bank sa opisyal na dokumento, pinahihintulutan lamang ang terminong Judea at Samaria at kinikilala ang karapatan ng mga Hudyo sa rehiyon. Sa event, inanunsyo ng Pangulo ng organisasyon ang planong itulak ang kaparehong batas sa 20 pang estado sa US. Ang organisasyong NACL na pinamumunuan ng tagapagtatag at Pangulo na si Jason Rappert ay itinuturing na pinakamalaking organisasyon ng mga mambabatas sa Estados Unidos. Kaya nararapat ang pagbati para kay Yossi Dagan, ang pinuno ng Samaria Regional Council. Mahalagang makita na sa kabila ng matinding galit sa Israel at sa Judea at Samaria, marami pa ring tao roon, marahil nanonood ng palabas, na pinipiling mapabilang sa tamang panig ng kasaysayan. Salamat sa mga nasa likod ng mga eksena dito sa JNS TV. Producer Barbara Hanimov, Engineer Aaron Woglaner, Zach Zickerman, Ryan Lifshitz, Station Manager Yuri Skvedetsky, at Video Editor Ksenia Pelishenko. Panurin ang mga kamanghamanghang palabas ng JNS TV at bisitahin ang jns.org para sa pinakabagong balita tungkol sa Israel, Gitnang Silangan at mundo ng mga Hudyo. Bigyan ninyo kami ng super thanks at mag-subscribe. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa isa na namang edisyon ng Judea at dito lang sa JNS TV.